Bago natin simulan ang kwento, meron muna akong isang katanungan. Kaya mo bang magtiyaga sa isang mapanganib at mahabang paglalakbay para lang marating ang isang nakatagong paraiso sa dulo ng Pilipinas? Kung oo ang iyong kasagutan, binabati kita, kaibigan. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa isang paglalakbay sa dulong probinsya ng Pilipinas, kung saan makikilala ninyo ang isla ng Itbayat sa Batanes, ang pinakamalaking isla sa probinsya at kung saan nakatago ang mga lihim ng kalikasan na iilan pa lamang ang nakakaalam. Ang Itbayat Island ang isa sa 3 inhabited islands sa probinsya ng Batanes. Maliban sa kilala bilang pinakamalaking isla sa probinsya, isa rin ito sa mga mahihirap marating sapagkat inaabot ng mahigit 4 na oras ang paglalayag sa karagatan na mas pinapahirapan palalo ng mga naglalakihang alon. Upang marating ang Itbayat Island, mayroong 2 paraan. Una ay sa pamamagitan ng mga sasakyang pandagat mula sa sheltered port na umaabot ng 4 na oras o mahigit pa. Pangalawa ay sa pamamagitan ng maliit na eroplano na inaabot ng kulang-kulang 20 minutos. Sa video na ito ay sinubukan ko ang 2 paraan. Upang lubos niyong maunawaan ang lahat, simulan na natin ang kwento. Ako po si Nico. At ito ang aking paglalakbay sa isla ng Itbayat sa Batanes. Ito po ang Wonderverse. Sa aking pagpunta sa isla ng Itbayat ay napagdesisyonan kong subukan ang pampasaherong bangka. Inabot ng mahigit 4 na oras ang paglalakbay sa tubig at nakikipagbuno ang aming bangka sa naglalakihang alon na humahampas papunta sa gilid ng isla. Tanaw ko ang mga nagagandahang bangin sa gilid ng karagatan at tila natutuwa sa aming pagdating. Pahirapan ang pagdaong ng bangka sa gilid ng isla. Pagkalipas ng ilang sandali ay ligtas naman akong nakababa. Maya-maya ay dumating na rin ang guide na siyang mag-iikot sa akin. Bago kami nagsimulang umikot, ay dumaan muna kami sa munisipyo ng bayan ng Itbayat para makapagpalista ng pangalan bilang bahagi na rin ng protocol para sa mga turista. Ang Itbayat ay may mga bahagi na maihahalin tulad din sa Sabtang at Bataan Island, kagaya ng mga rolling hills na puno ng mga berdeng damuhan at malawak na pastulan ng mga kambing at baka. Ang unang lugar na pinuntahan namin ay ang Paganaman Fishing Port na kung saan mamamangha ka sa asul na kulay ng tubig at ng matarik na bangin na nasa gilid nito. Makikita rin dito ang isang nakatagong paliguan na sa kasamaang palad ay natabunan na ng malalaking bato. Kung napapansin nyo, pula yung lupa nila dito. Ito ay tinatawag na clay. Ayan. So kapag nabasa siya, magiging malagkit. Ayan guys, may papakita ko sa inyo. So kung ang Sagada may blue soil hills, dito naman sa Itbayat merong red soil. Yan yung clay. And
Meron dito mga solar panels na naka-install. Yan. Red soil. So clay soil siya, guys. Ito yung kadalasang nakikita natin sa mga pottery making, mga gumagawa ng pots. Ang sunod naman naming pinuntahan ay ang view deck ng Mount Karabubuan, kung saan makikita mo ang 360 view ng isla ng Itbayat, kasama na rin ang mga karatig na isla kagaya ng Batan Island at Dinim Island. Kung titingnan, parang hindi siya bundok ko yan. Pero yung ano niya, ganun ba? Nandito kami, guys, sa view deck ng Mount Karabubuan. May taas na ilan yan, kuya? May taas na 280 meters above sea level. So yan yung Dinim Island. Then yung isa, Batan o kuya? Batan Island. Yung ano, yung Sabtang hindi makita dito. medyo ma-photo. Oo, tapo na ang fog. So makikita dito yung 360 view ng Itbayat. So good thing is dito sa Itbayat, dahil wala masyadong no flight zone area, malayo sa airport. So mas okay dito magpalipad compare sa Basco. Lakas ng hangin. Lumber. Anong pangalan nga nito, kuya? Arius tree. Arius tree. Maliit lang pero Yan is black. lumalaban sa hangin. Batinglaw. Tapos Batinglaw. Maliit lang eh. pareho doon silang kinakain din po yung mga bunga nila. Pagkatapos ng ilang oras ay tumungo na kami sa Pagsit Farm upang makapagpahinga at kumain ng tanghalian. Now we have arrived in Pagsit Farm. So as you can see, maraming mga baka dito. May mga tinanim din silang mga bulaklak and a lot more. Yan, perfect for camping, sabi nga ng guide namin. Napaka peaceful, at the same time wala kang gaanong makikitang mga kabahayan dito. More on vegetations lang, malalaking puno and many more. Pwede na lang kumain doon. Ay, sa electric fan. Ay, kaya naman, presko eh. Ay, electric fan na yan. Oh. Presko. Ah? Umiyak sa alon. Ay, sa alon. Ay. Doon kayo banda. Ay, kung pwede ba tayo? Sili Tara po. guys, kain muna tayo. Maanghang. Hi, sir. Kaya na. Meron tayo ditong tinolang manok, native daw ito. Then, turmeric rice. And anong ulam to, kuya? Pork adobo. Pork adobo. Saka meron tayong pinya. Ayan, kain muna. Pagkatapos ng tanghalian, ay pumunta na kami sa susunod na destinasyon, ang Tachimus Port. Isang magandang pasyalan na kung saan may mga puno ng aryos na kakaiba ang pagkakatayo. Kitang-kita rin mula rito ang nakakamanghang view ng Dinim Island. Baba tayo dito.
So ito ay Arius tree, kagaya nung nakita natin kanina sa may view deck. Kaya siya nakatagilid ng ganyan dahil sa lakas ng hangin na tumutulak sa kanya papunta dito sa side. Ayan. Okay. Ayan. Kaya may naririnig kayo na ingay dito sa baba kasi may kino-construct dito na port. Ayan. Pagkatapos ng ilang minutong paglalagi sa lugar na iyon ay nagsimula ng maging mapaglaro ang kalangitan. Unti-unting naging makulimlim hanggang sa bumuhos ang malakas na ulan. Habang nasa daan kami patungo sa susunod na spot ay tumila muna kami saglit nang mapansin ko ang kakaibang bagay na ito sa gilid ng kalsada. Nilagyan ng alambre. Tapos ito sinimento. Hindi. So sa mga nagtataka kung bakit merong ulo ng kalabaw to kuya, di ba? Tsaka baka. Kalabaw. Ito daw yung dalawang kalabaw is namatay daw dahil sa kakulangan ng pagkain tsaka may inom. O parang nagkaroon ng drought or tagtuyo dito. Then namatay. Tapos pinagtripan daw, nilagay daw yung ulo dito, nilagyan ng semento, tapos yung isa naman alambre. So parang naging design siya. Ayan. So ayan, umuulan pa rin. But we are now going to our next destination, which is the Turongan. Ano yun kuya, kuweba? Yung kuweba kasi hindi na po pwede. Hindi na siya accessible. So ayan guys, papunta kami ngayon sa Turongan kung saan makikita yung burial site and syempre yung overlooking view, yung cliff dito or mga bangin. Kaya anong tawag dito sa ano na to, tanim? Abuy-abuy po. Para saan ito? Yan kasi parang local dates po na. Dates, kinakain ba to? Pag hinog siya, black siya, pero pag hilaw pa siya, ganun po yan. Pero yellow yan pag malapit na mahinog. Ang kaming mga dahon, yung ano niya, malis niya, ginagawang bakul, saka ginagawang kanayi, or ano siya, maging malistambo. Ang sunod naming tinungo ay ang Turongan Cliff na pinaniniwala ang burial grounds ng mga kauna-unahang inhabitants ng isla ng Itbayat. It is where remains of Austronesians were found. Dito makikita ang hugis bangka na burial mounds at ang Turongan Cave naman sa kabilang dako. Unfortunately, hindi na pwedeng pasukin ang kuweba for safety reasons dahil malaking bahagi nito ang gumuho na at pinangangambahang baka maaksidente ang sino mang papasok sa loob. So this one is a burial mounds which was used long time ago. Ang hugis nito ay hugis bangka, and then yung kanyang harap is this one, the forward part, and this is the after, and then ang ginagawa daw nila dito is nilalagay yung katawan ng tao sa jar, and then nililibing dito kuya, di ba? Yan, nililibing daw dyan.
Umawin or Umawon na Arc naman ang next naming pinuntahan. And nakakamangha rin ang spot na ito. But you have to be very careful when walking down on a rocky path dahil matalim ang mga bato and para maiwasan na rin ang pagkadulas at pagkahulog sa tubig. The area is embroidered with natural stone arc at perfect for sunset viewing. May mga naliligo din dito, kuya. Ano yan? Malalim ba yan? Malalim kasi Kaya pala. Maganda siya eh. Ang Chinapuliran Port naman ang daungan ng mga mangingisda at binansagan ding dangerous port dahil sa pwesto nito at sa madulas na daanan paitaas na tiyak magpapahirap sa mga turista. So sa tabi lang ng port nito guys, meron dito isang malaking bangin. Ayan ko nakikita sa likod ko. So napaka-scenic niyang tingnan and ayan, parang meron pang kuweba sa gilid kasi hindi natin makita kasi masyado makikita yung daanan dito and very dangerous na. So I think mas magandang tingnan na lang natin siya mula sa malayo. So sa mga reasons kung bakit tinawag nilang dangerous port itong lugar na ito, it's because sa structure mismo ng port. So kung nakikita ninyo, masyado siyang mataas, which is very slippery kapag basa. Then isa pa is mahihirapan yung mga sasakyan na bumaba dito para kumuha ng mga pasahero. So ang mga pasahero kailangan pang maglakad paakyat. And ayan, masyadong matarik. So ito rin ang dahilan kung bakit may mga hagdan dito sa gilid para maging apakan ng mga tao kapag umakyat na sila. So kasi dito sa gitna, pagbasa siya, lalong-lalo na pag may mga molds or mga lumot, so madulas talaga siya. Kaya pag nalaglag ka dyan, for sure dito ka talaga pupulutin. Ayan, that's all for today. The following day, maaga akong gumising para ipagpatuloy ang tour sa isla, and I am excited kasi ang next na spot ang pinaka-paborito ko sa buong tour ko sa probinsya ng Batanes. Medyo challenging siya but at the same time exciting dahil masisilayan ko sa wakas ang pinakamagandang attraction ng Itbayat Island, and I think isa na rin sa pinakamagandang spots sa buong Pilipinas. Nakakatawa lang kasi habang kami ay naglalakad, hawak-hawak ang flashlight ay nagsisipagtakbuhan naman ang mga baka na nasa malawak na pastulan. Unti-unti nang lumalabas ang liwanag ng papalapit na kami sa area. Tila naging paraiso bigla ang buong paligid nang tuluyang lumabas ang sikat ng araw. Bumulaga sa akin ang isang napakagandang tanawin na ngayon ko lang natagpuan. Isang pambihirang eksena na bihira mo lang makikita. Ito ang Rapang Cliff, ang nakakamanghang tanawin na ipinagmamalaki ng Itbayat Island. It is a limestone rock formation and faces the overlooking view of the ocean. Makikita rin dito ang isang malaking bato na may kakaibang tunog kapag pinapalo, and tinatawag nila itong stone bell na siyang ginagamit upang magtawag ng mga pastol.
So ito yung sikat na stone bell dito. Ito ay ginagamit sa pagtawag ng mga kambing sa mga nagpapastol. So sa ngayon bawal itong patunugin. So bibidyoan na lang natin. Ayan guys, pabalik na kami. After ng Rapang Cliff ay sunod naming pinuntahan ang ilan pang mga magagandang spots sa Itbayat. Isa rito ang Kabaywan Lake na kapansin-pansing mayroong mga nakapastol na mga kabayo. Agaw pansin din ang kulay pulang lupa na nasa gilid ng lawa. So welcome to Kabaywan Lake. So ayon sa guide guys, tinawag daw itong Kabaywan kasi dati marami daw kabayo dito. So hanggang ngayon pa rin naman. Isa ito sa mga notable features na na-notice ko sa Itbayat Island. Abundant dito guys yung red soil or yung clay. Kulay pula yan. Pinuntahan din namin ang ilang mga cliffs na nasa dulo ng Itbayat. Kagaya ng isang area na ito na kung tawagin ay Dumparoy ayon sa aking guide. Amazing. Ganda. Welcome to Mauyan Cliff and Port. Tara, pasok tayo sa loob. Sunod naman ay ang Mauyan Cliff and Port na nakakamangha rin ang ganda dahil sa overlooking view ng karagatan at mga stone walls na nasa gilid ng kalsada papasok sa area nito. Pagkatapos ng mahabang tour ay inihatid na ako sa airport ng Itbayat kinabukasan para bumalik na sa Basco. Sa buong stay ko sa Batanes ay masasabi kong ang isla ng Itbayat ang pinakamagandang isla na napuntahan ko. Bilang isang hiking enthusiast at isang adventurer, na-exceed ng Itbayat ang lahat ng expectations ko. Sakay ng maliit na eroplano ay bumalik na ako sa Basco na fulfilled at satisfied sa aking mga natuklasan. At dyan nagtatapos ang aking Batanes adventure. So here we are again at the domestic airport of Basco, Batanes. So the flight from Itbayat back to Basco domestic airport took 15 minutes only. All in all,
masasabi ko na maswerte akong masilayan ang ganda ng Batanes. Mula sa mga berdeng burol at damuhan, historical sites, iconic structures at mga mababatong bangin, Batanes is truly a gem. Sa lahat ng mga nagnanais na maglakbay at masiyahan sa ganda ng kalikasan at sa makulay na kasaysayan, huwag nating antayin na maubusan tayo ng oras o resources bago pa natin maisipang gawin ang mga bagay na gusto nating gawin. Ang pera ay maibabalik pa, subalit ang oras ay hindi na. Habang bata pa at kaya ng katawan, huwag nating hayaang maging panaginip lang ang lahat na gusto nating puntahan. Ako po si Miko, your friendly traveler, and this is Wonderverse. Hanggang sa muling paglalakbay, Diyos mamahas.